Hali kayo't inyong tingnan, libingang walang laman, na buhay ngang tunay, Mesiyas ng tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Magawitan ngayon ng Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo muli ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin. Ang Diyos natin ay isang mabuting kaibigan. Ikaw ba? Mabuti ka bang kaibigan sa iba? Sa mga pagkakataon na kung saan tayo ay nakasakit ng damdamin ng ating mga kaibigan, pwede nating hingin ng tawad ito sa Panginoon para tayo ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami marapat sa pagkabuhay na aming kinamtan sa binyag, upang ang pinagdiriwang namin ngayon ng buong galak ay siya laging maging lakas para kami ay maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang subuin sa Antioquia, kasama nina Pablo at Bernabe. At sinubo nila ang mga pangunahin na mga kapatid, si Judas na tinawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na Hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing Pili, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid.
Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam, pinayaon ang mga sugo. Pagdating sa Antikea, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa gitna ng mga bansa, sabihin, Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, sabihin, Diyos ay dakila. Naghahanda ako, O Diyos. Ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, katawan ko. Gumising ka, kaluluwa. Gumising ka at tugtugin mo, yaong lumang lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, sabihin, Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, kita'y masasalamatan. Poon, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirap. Pag-ibig mo walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugan. Dito naman sa daigdig ay ang iyong kalinlingan. Sa gitna ng mga bansa, sabihin, Diyos ay dakila. Alleluia, 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 alleluia. Aking mga kaibigan, alam ninyo ang tanan na mula sa Amang Mahal. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Wala pang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay sa kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga. At manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa aking Ama, sa pamamagitan ng pangalan ko, ay ipagkakaloob ko sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinumuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat Magandang araw po, Father. at welcome po sa ating bagong parokya dito po sa parokya ni San Jose, City of San Fernando. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Pagpasensya nyo na po kung medyo magulo pa. Tayo po ay nag-a-adjust pa dito sa ating bagong parokya. Pero sabi ko nga po, tuloy pa rin ang ating pong misa. Dahil ang ating misa ay ang pagkain ng ating kaluluwa. Kahit na ano po ang inyong kalagayan, kahit na ano ang ating pinagdadaanan, kahit na ano ang ating nararamdaman,
isang bagay sana ang hindi natin makalimutan. Yan ang palagi tayong magsimba at manalangin. Because remember, my dear friends, a day without prayer is a day without power. Amen? And the highest form of prayer is the Holy Eucharist, the Mass. Kung gusto mong matanggap, makaranas, pinakamagandang uri, pamamaraan ng pagdarasal, magsimba ka. Kaya nga po, ako ay nagpapasalamat, nagagala sa inyong lahat. Tayo po ay nagkikita-kita, nagkakaisa, kahit dito lang po sa ating banal na misa online. Kung kayo po ang tatanungin ko, ano pong mas pipiliin nyo? 30 million pesos or 30 million loyal friends? Ano po? Mas maraming pera o mas maraming totoo at tapat na kaibigan? Madali lang pong sagot dyan. Di po ba? Siyempre, pera ang pipiliin mo. Di po ba? Joke lang po. Opo, maganda po yung meron kayong 30 million pesos. Amen? Pero mas mabuti, mas maganda kung meron kang 30 million loyal friends. Amen? Bakit po? Kasi isipin niyo po ito. Kung meron kang 30 million na tapat na kaibigan, humingi ka lang ng tigpa 5 pesos sa kanila. So 30 million times 5, that is 150 million pesos. Di ba? Mabigat ba yung 5 piso? Di ba hindi? Kung meron po kayong 30 million loyal friends, mag-business ka na, magnegosyo ka na, kahit na piso lang ang ipatong mo. Yun lang yung profit mo, ha? Pabilhan mo yung mga 30 million loyal friends mo. Araw-araw, di po ba? Daily, meron kang 30 million pesos. Kung meron kang 30 million loyal friends, tumakbo ka na sa pagkapolitika. Siguradong panalo ka. Amen? Baka pa nga maging kang pangulo Di po ba? Bukod po sa pera, mas mahalaga, mas maganda ang may tunay, totoo, at tapat na kaibigan. Do not underestimate the power of true friends. Kasi hindi lang naman po kayamanan ang pwedeng ibigay ng mga kaibigan sa atin. Ang tunay na kaibigan, nagbibigay ng tuwa, ng galak, ng lakas, at ng pag-asa. As the Bible says in the book of Proverbs, read it, a sweet friendship refreshes the soul. And one of the blessings of God to us is by giving us true friends. Baka naman, nalulungkot ka kapatid kasi wala kang tunay na kaibigan. Hindi po natin kailangan ng maraming kaibigan Di po ba? Because one true friend is worth more than 1,000 fake ones. Kapag tumatanda ka na, di mo na kailangan yung napakarami mong kaibigan. Pagkatapos, hindi naman totoo sa'yo, hindi ka naman tinutulungan, hindi ka pinakikinggan. Di po ba? Ang magandang tanong, pagmunihan natin, do we really have true friends in our life? Minsan, ang dami po natin mga Facebook friends. Pero, tingnan niyo po yung mga listahan ng mga friends niya sa Facebook. Talaga ba? Kaibigan mong mga yan. Buksan niyo po ang inyong mga cellphone, makikita niyo din po sa contacts niyo. Ang dami, mga names, ang dami mga pangalan, di po ba? Kaibigan mo ba talaga yung mga yan? Aminin niyo, minsan, malungkot na kwento, yung asawa mo, hindi mo man kaibigan. Amen? Kaya, marami sa mga mag-asawa, nag-aaway, nagkakahiwalay, merong mga mister, nagsisikreto sa kanilang mga misis, merong mga misis na napaka-bitter, wala nang loob sa kanilang mga asawa. Alam niyo po, ang pinakamagandang kasal ay yung kinakasal, yung magkaibigan. Kung pipili ka din ng mapapangasawa mo, wag lang yung number 1 po piliin mo yung may takot sa Diyos. But the second is, choose someone that you are friends with. Marry your best friend. Yun po yung magandang kasal. Dahil kapag kaibigan mo ang asawa mo, masaya kang uuwi araw-araw. Di po ba? How about your kids? Tanong lang po.
Are they your friends? Yung mga anak niyo po, tinuturing ba kayo mga kaibigan? Kayo pong mga magulang? Kaibigan mo ba talaga yung anak mo? Alam niyo po, kailangan lang naman natin ng mga magulang hanggang mga 8 to 10 years old tayo. Kapag 10 years old ka na, 11 years old, 12 years old, dapat yung magulang, kaibigan na ng anak. Kapag po tumatanda ang bata, dapat yung number one best friend niya ay yung magulang niya. Di po ba? Kasi siyang inuuwian niya. Ang hirap po na inuuwian mo yung hindi mo kasundo. Di po ba? Kaya hindi nakakapagtaka bakit meron mga ibang bata na hindi nananatili sa bahay, lumalabas, kung sino-sino mga kasama. Yan po yung dahilan. Kasi hindi kaibigan ng bata ang magulang. Kapag tumatanda ng bata, dapat ang best friend niya ay yung magulang niya. Kasi kapag po nalilito na tayo sa buhay, tanong po, kanino mo sasabihin yung iyong sikreto, yung iyong nararamdaman? Sa magulang o sa boss? Sa kaibigan o sa boss? Sa kaibigan. Di po ba? Baka naman nagiging boss ka sa iyong mga anak o kaya naman nagiging commander ka. Kaya natatakot sila sa iyo. Hindi nakakapagbukas ng saloobin yung mga anak mo. Stop being a parent to your children and start becoming a friend to them. And you would see your children will become happier, better, and holier. How about God? Is God your friend? Ang habilin po ni Jesus sa atin sa Ebanghelyo, magmahalan tayo. Paano natin may papakita o may paparanas ang pagmamahal na ito sa pamamagitan po ng pagkakaibigan? Sabi po ni Jesus sa Ebanghelyo, hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin. Inaari ko na kayo mga kaibigan. Dahil ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay para sa kanyang mga minamahal. Pinapakilala po ni Jesus sa atin dito, sino ba talaga ang Diyos na ating sinasamba? Siya'y isang kaibigan. The Christian God is a friend. And what is divine love? It is friendship. Even the Holy Trinity is a symbol of friendship. Pansinin niyo, isang Diyos, 3 persona, magkakapantay, nagkakaisa, nagmamahalan. Alam nila ang bawat isa. Balikan niyo man po ang Genesis, yung unang kwento ng tao, si Adan at si Eva, makikita niyo po dito na ang Diyos daw ay naglalakad sa hardin, kausap, kasama si Adan at si Eva. And the Hebrew word for to walk with someone is a metaphor for friendship. Kapag naglalakad ka kasama ang isang tao, ibig sabihin kaibigan mo siya. Amen? Dahil kung kaaway mong isang tao, paparating pa lang yan, malayo pa lang siya, iiwas ka na sa kanya. Di po ba? Ito po ang Diyos na nagmamahal sa atin. Siya ay isang kaibigan na hindi tayo iniiwan. Merong mga taong depressed dahil sila'y mag-isa. Bakit sila mag-isa? Kasi wala silang kaibigan. Hindi nila binubuksan ang kanilang isip at puso sa iba. Pero bago ka maghanap ng ibang kaibigan, kapatid, nandiyan ang Diyos, binibigay niya ang kanyang sarili sa pagkakaibigan sa atin. Nakalimutan na natin, ang Diyos dapat ang unang best friend natin sa buhay. Amen? Pero malungkot na kwento, marami pa rin sa atin pekeng kaibigan ng Diyos o ayaw maging kaibigan ang Panginoon. Paano mo alam na hindi ka tunay na kaibigan? Para ka daw isang anino. A fake friend is like a shadow. Why? Because they only appear when everything is light and they disappear when everything becomes dark. Mga kapatid, ang Diyos, isang totoo, tapat, mapagmahal na kaibigan sa ating lahat sa hirap at ginhawa. Bilang pasasalamat po natin, sana magsumikap ka naman. Napalalimin mo ang iyong ugnayan at pagkakaibigan sa Kanya araw-araw. May we grow daily in intimacy with Jesus, our friend. At isa pong paraan para lumalim ang ating pakikipagkaibigan sa Diyos, ito po ay sa pamamagitan ng panalangin. As Saint Teresa of Avila beautifully said one time, prayer is nothing more than
being in terms of in friendship with God. Ganda po, no? Ang pagdarasal daw ay isang pagkakaibigan sa Diyos. Hindi mo masasabing kaibigan mo ang Diyos kung hindi mo kinakausap ang Diyos. At ang panalangin ay isang pakikiusap at pakikinig sa Diyos. Please, do not neglect your prayers. Pray, not because you need something, but pray always because you want to be in communion always with God, your friend. Kapag hindi ka na nagdadasal, kapatid, isang tanda na yan, matakot ka, hindi mo talaga kaibigan ang Diyos. Dahil kung kaibigan mo ang Diyos, gusto mo siyang palaging kausap at gusto mo siyang palaging naririnig. Amen? Wala na pong ibang pinakamasakit na karanasan kung hindi yung nabubuhay ka mag-isa. Walang nagmamahal, walang nagmamalasakit, wala kang kasama. Mga kapatid, ginawa po tayo ng Diyos para maging masaya. Magiging tunay lang tayong masaya kung meron tayong mga tunay na kaibigan. Hayaan mo naman, maging tunay mong kaibigan ang Diyos sa iyo. Makikita mo, mararanasan mo, giginhawa ang kaluluwa mo. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga tinawag upang mangaral ng Ebanghelyo sa numang paraan, naway magpahayag ng mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumunang politiko naway matakot sa Diyos at gawin ang nararapat ayon sa mga salita ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mag-asawa naway isa puso ang utos ng Diyos na mag-ibigan kahit sa pagkakataon ng pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, dinggin mo ang aming mga panalangin at loobin mong lumago sa amin ang iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, pinuring inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Nalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming sa iyo sanang kalugdan. At kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhan na mihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayang din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa na mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan namin banal na pagkikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan, na ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal, na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sino ang Diyos ating sinasamba? Siya ay isang Diyos ng pag-ibig at pagmamahal. At ano ang muka ng pag-ibig at pagmamahal na ito? Ito ay ang muka ng isang kaibigan. Kung tayo ay mula, ginawa ng isang Diyos ng pagmamahal at nakikipagkaibigan, dapat tayo din ay maging kaibigan sa Diyos at sa iba. Kaya naman, di niyo po ba napansin kapag meron kang kaaway, hindi ka mapakali, nakukonsensya ka, hindi ka palagay. Kaya naman po, kung meron man tayo mga tao pa rin hanggang ngayon na masama ang ating loob, patawarin na natin sila. Please try to be a more good, faithful friend to other people. Start with your husband, with your wife, especially to your kids. Nobody needs a parent when they become old. As we grow old, we need more faithful friends. We need God as our friend because, as the Bible says, the sweetest friendship refreshes the soul. Pagdasal niyo po yung mga kaibigan niyo, pagdasal niyo po ang inyong sarili na maging totoo at tapat kayong kaibigan sa Diyos. Paano? Huwag ka sanang magsawang magdasal at manalangin araw-araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Basbasan kayo ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.